Yun, good day guys, ito po muli si Daddy Bean and maligayang pagbabalik sa Daddy Bean channel. And maraming salamat muli sa mga sumusuporta dito sa ating munting channel. Merong bagong videos sa BFix, panoorin nyo guys. And maraming salamat din po sa suporta. And ito, tuloy-tuloy na yung isinasagawang puspusang paghahanda dito sa isasagawang malaking rally o National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. And may mga narinig tayo kagabi gaya ng tagubilin ng isa sa mga leader ng Iglesia ni Cristo na doon sa mismong rally ay iwasan yung pinakang mga pananalita na anong pinakaiiwasan yung sinasabi nila, yung pagbanggit ng mga politiko o pagkontra sa mga politiko, lalong-lalo na sa mga leader ng ating bansa. So isa yun sa mga bawal na bawal. Ibig sabihin, itong peace rally na ito ay talagang gagawin lang natin para maipaalam sa mga leader o lalong-lalo na dyan sa Kongreso, sa mga magbabatas, na tayo ay isinasagawa natin ito dahil may sentimiento ang mga Iglesia ni Cristo tungkol sa mga nangyayari sa kanilang ahensya. And may mga sinabi rin na tungkol sa paghanda. And yung isa sa mga nakita ko doon ay yung mga basura. Isa sa mga idiniin nila ay iwasan nating magkalat, Isa yun sa mga advice. Make sure na malinis kasi sinasabi nga natin na cleanliness is next to godliness. And meron nga rin palang binigay na t-shirt, Bali, eto. Kasi tatlo kami plus isa pa, meron kaming na-invite. And ito yung ibinigay. In fairness, maganda yung niya. Yung tela. Ang tawag kasi dito parang spandex. Spandex. Yung kahit pagpawisan ka ay hindi siya yung tipong matitimig ng pawis. Mabilis natutuyo. Lumalabas lang yung tubig dito, yung pawis natin. And okay ito. At isa pa yung tungkol sa programa na inilahad nila ay ito ay matatapos, magsisimula ng alas 6 ng umaga at matatapos ng alas 6 din ng gabi. Ganun yung announcement. So ibig sabihin walang planong patagalin ang rally na ito, Isa sa mga importante yun na malaman ng mga kababayan natin. Dahil nga ito ay sabay-sabay gagawin at sabay-sabay din natatapusin ito at uuwi na ang mga Iglesia ni Cristo. Ibig sabihin, wala kaming plano na pasakitan ang bayan. Ang gusto lang ay maging klaro yung sentimiento na eto kami, magsasagawa kami ng protesta sa araw na ito. At pagkatapos noon, wala na. Isang mapayapang protesta. May mga nabalitaan din tayo guys na may mga sasama na ibang mga religious organization. Hindi po sigurado yun Hindi po yun kumpirmado. And just in case na, okay, papangalanan ko na po. Yung KOGC. Isa yun sa mga ibinabalita kahapon. At naisip ko naman na sana kung sasama sila gaya ng ipinahayag ng Bienvenido Santiago ay iiwasan yung pagbanggit ng mga politiko dahil alam naman natin na itong KOGC, alam natin na ang KOGC ay galit sa administrasyon. Ngayon, ito lang yung ironic dito, kung halimbawa sasama sila, ito kasing KOGC ay sang-ayon siyempre sa
sa pagpapatigil ng impeachment kay VP Sara, dahil nga kaalyado ni VP Sara ang kanilang leader na si Pastor Kibuloy. Ngayon, kung nandun sila at kasama nila ang Iglesia ni Cristo, iba ang kanilang posibleng iba ang kanilang iniisip. Yun ang problema dyan. Yun ang problema dyan. Bakit? Kontra sila sa administrasyon. At ang Iglesia ni Cristo naman, kung titingnan ninyo, pumapanig tayo sa sinabi ng Pangulong BBM, Pangulong Marcos, na huwag i-impeach si VP Sara. Ngayon, ang sinasabi ng iba, kontra daw tayo sa pagpapa-impeach kay VP Sara. Parang gano'n na rin, pero at the same time, umaayon tayo kay President Bongbong Marcos. Hindi katulad ng KOGC o yung Kingdom of Jesus Christ na kontra talaga sa administrasyon. Ngayon, kung talagang may mga gustong sumama dyan na ibang religion, ay they make sure na tama yung nasa isip nila, na makikipagkaisa lang sila kung anong gusto na Iglesia ni Cristo. Hindi nila ipupush kung ano yung gusto nilang iparating. And may mga tinatawag din guys na karpas. So ibig sabihin, may mga passes din para sa iba-ibang lugar. May mga passes na hindi ka pwedeng basta-basta papasok doon. At sinisigurado na yun ay nanggaling sa lokal o sa distrito na nakadesignate sa lugar na yun, napupunta sa lugar na yun. So hindi basta-basta makakapasok yung mga tao na gustong magsamantala diyan, o yung magdalawang isip na kayo kung kayo ay may mga balak na hindi magaganda, gaya ng mga panggugulo. Baka naman pumunta kayo diyan para i-push ninyo yung inyong adikain o yung mga iniisip ninyo, hindi maganda. So sa January 13, Lunes ang pinakang schedule ng rally. Magsisimula ng alas 6, matatapos ng alas 6 din. At idineklara din guys na walang pasok sa ilang lugar. Gaya ng Isabela, nalaman ko yan, nag-declare na sila ng pasok. At posibleng mag-declare din ang ibang lugar gaya ng sa Maynila. Na-declare na rin yung mga areas kung saan merong isasagawang rally ang Iglesia ni Cristo. And yung mga kalsada, gaya nito, nilagyan na ng mga alternatibong routes. Ibig sabihin, hindi kayo basta sa pwedeng dumaan dun sa mga areas na sinarado na nila. Iiwasan na ninyo yan at may mga detour na o mga alternative routes. So yun guys, maraming salamat po sa panonood, and maraming salamat din sa mga sumusuporta sa gagawing pagtitipon ng Iglesia ni Cristo na ito. At kahit mga ibang religion ay may mga sumasang-ayon din, may mga nagtatanggol din ng mga taga-ibang religion sa paniniwala ng Iglesia ni Cristo. Kaya maraming salamat po. And yun, ingat po kayo sa mga kapatid na pupunta dito sa mga venues na ipinahayag. Ipa-plus din po natin dito ang mga venue o lugar na may mga isasagawang malakihang rally o National Rally for Peace na Iglesia ni Cristo. Maraming salamat.